Amazing morning po! Sino po yung ngayon lang a-attend ng training? Pwede bang makita ang mga kamay? Ayan, palakpakan naman po natin yung mga first time. Ayan, welcome po sa IM5 training. Ito pong training na to, sir, dinidiscuss po dito kung paano po mag-prospecting, paano po mag-invite, paano po mag-present, paano po mag-close ng deal, at the same time, paano rin po mag-follow up. Gusto niyo ba matutunan yon? Ayan. So, fasten your seatbelt, no? Mamaya rin po sa huli, no? Meron tayong dalawa na nakabili na naman ng sasakyan. So, palakpakan po natin. Grabe, no? Parang normal na lang, no? Ayan. So, sino po yung ngayon lang ako nakita? Para alam ko lang din. Ngayon lang, sir. Ayan. So, ako po si TJ. Ako po ay taga-LA po ako talaga. Doon po ako lumaki. Sa Lower Antipolo. Ayan, ha? Baka tumaas po yung expectation nyo, no? Nung una pong na-introduce sa akin ng IM, ang gusto ko yung business side. Pero nung na-try namin yung barley, of course, no? Siguro karamihan naman sa atin may magandang effect sa barley, no? So sa bahay namin, lahat ng constipated, natulungan ng barley, mga may dysmenorrhea. Tapos ako po dati, meron akong allergic rhinitis. Yung bahing ng bahing ba yun? Or atching ng atching? Meron bang kaparehas ko? Gusto ko lang malaman. Yung pag-umaga, no? Tapos pagkahapon, gabi, nawawala. So, natulungan din po ako ng barley. Tapos, na-share ko rin po ang product sa mga kakilala ko. Ang ganda ng effect po sa kanila. So, doon ko na-confirm na talagang nasa tamang business ako. Kasi, pag maganda yung product, magandang gawing business. Tama ba yon? Pag hindi po maganda yung product, wala pong business. Ayan. So, ngayon po, ako po ang naatasan, no, ng company natin to conduct training. Pero bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang pong i-acknowledge yung mga taga-Leyte. Pwede, andito ba sila? Nasa baba. O yan. Meron ba? Yung iba nasa Leyte. Ay, ayan. Palakpakan po natin yung mga galing pa Leyte. Grabe, no? Isipin mo, galing pang Leyte, bumiyahe pa dito just to attend our training. Ayan. So sila po yung kasama ni Sir Emard. I think nag-land travel pa, no? Nag-land ba kayo o nag-plane? Plane? Wow, grabe. Ganon kayo ka-big time. Isipin mo yun, malaking orasan pala kayo. Big time. No? Welcome po, palakpakan natin mga nasa galing Leyte po. Ayan. So, thank you po, no, for attending. Sige po, pasok lang po. Nagkaroon tayo ng break. Kanina po, diniscuss po kanina yung IBP. Doon po dinidiscuss kung ano yung business, paano kumita. Ngayon naman, pag-uusapan naman natin, training naman. Okay? Sinong gusto matuto? Yun! Ayan. So mamaya po, no, marami tayong matututunan. So ito po yung topic natin, basics in business. Kasi po ang nagiging problem ng iba, paano ba mag-alok? Sino ba aalokin ko? Ano ba sasabihin ko? Di ba? Minsan naman, nandiyan na yung prospect mo, pero ano bang kailangan kong gawin para ma-close ko yung deal? So, yan po yung mga pag-uusapan po natin. Pero syempre, before tayo dumako dun sa paano gawin, alam nyo po, 80% ng success is actually a mindset. No? Depende po kung paano po tayo nag-iisip, no? Paano po yung ugali natin o yung attitude natin. So, 80% po success. Ng success, it's all about our mindset, kung paano nakaset yung ating mind. Ayan. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang positive yan? Oo. Kasi na-notice namin, pagka ang isang tao, no, negative, no, ang nangyayari, pati negosyo niya, nagiging negative din, no? Yan. So, kaya kailangan, no, lahat yan itatama po natin. So, ang reason kaya po namin kayo pinapati ng training, para lahat po tayo equipped. No? Kasi po, eventually po kasi, lalaki po ang business nyo sa IM. So, dapat po ready po tayo lahat. Ayan. So, kaya po namin kayo pinapati ng training para equip tayo sa kaalaman. No? Kasi tayo po lahat, alam nyo po ba, tayo po ay binabayaran din, of course, sa ating nalalaman. Okay? Sa ating pong knowledge. No? Meron pong isang bata, sino po ang nag-computer games? Nag-computer games dati?
Addict sa computer. Yeah. Super Mario pa. Grabe na naalala nyo pa yung family computer, no? Pero itong bata na to, nagdodota siya, brother. So, habang naglalaro po siya, namatay yung computer niya. So, hindi niya malaman bakit namatay. So, ang ginawa niya, tumawag po siya ng technician. Pagdating po ng technician sa bahay niya, so pinatry i-on, ayaw gumana. Sabi ng technician, sige, yung CPU mo, alam niyo po ba yung CPU? Yung pinipindot, no? Yung pinaka-body ng computer, sabi niya, ilagay mo sa lamesa. Tapos, ang ginawa po ng technician, inikutan po yung CPU niya, yung computer niya. Maya-maya po, lumayo yung technician, tapos tumakbo ng napakabilis. Kasabay po yung paghampas dun sa CPU. So yung bata na-shock. Na-shock po yung bata. Sabi ng bata, anong ginawa mo? Di ba? Sabi ng technician, ibalik mo na yan dun sa lalagyanan, ayos na yan. So yung bata na siya, grabe, ang galing naman nito. So ang ginawa, nilagay po, alam nyo, pagka-click po niya nung computer niya, nagulat siya, nag-on. Gumana. Sabi niya, grabe ka. Ang lupit mo. So, sabi ng technician, inaral ko yan eh. Ganyan talaga. So, paano? Mauna na ako. Bayaran mo na ako. Sabing ganon. Sabi nung bata, magkano po ibabayad ko sa inyo? Sabi nung technician, 1,000 lang. Sabing ganon. Nagulat po yung bata. Sabi niya, ba't ako sinisingil ng 1,000? Wala namang pinalitan na pyesa. Ang ginawa lang, nakita ko, hinampas lang eh. So sabi ng bata, kasi matalinim bata eh. Sabi niya, Sir, nakita ko po yung ginawa nyo. Pagpasok ko dito sa bahay namin, tinignan mo lang yung CPU ko, inikutan mo lang, tapos lumayo ka, tumakbo ka, hinampas mo. Wala po kayong pinalitan na pyesa. Bigyan niyo po ako ng breakdown. Bakit po naging 1,000? Alam niyo yung breakdown? Explain mo paano umabot sa 1,000. Sabi ng technician, Iho, yung bayad mo sa lakas ng paghampas ko, piso yon. Sabi ng bata, walang bawian, piso lang. Sabi ganon, yan lang ang ibabayad ko sa'yo, yan lang ginawa mo. Sabi ng technician, pero Iho, yung 999, yan yung bayad mo sa kaalamang ko kung saan banda hahampasin yung computer mo. Hindi pala basta hinampas, alam niya pala kung saan banda. Bandang baba. We are paid, ladies and gentlemen, sa knowledge din natin. Okay? Sa negosyo natin, ganun po. Kaya po yung iba minsan, nahihirapan sila kumita kasi po, wala silang knowledge sa business. Ayaw din nila umattend ng training, a-attend pa ako ng training, mag-i-invite lang. Di ba? So kaya sila nahihirapan po. So marami pong ganyan, tinatamad umattend ng training. Ayan. Sabi mo nga sa katabi mo, partner, huwag ka tamarin. Nagsisimula ka pa lang. Okay? So, ayan. So, ang una nating itatakel po kasi, of course, kailangan natin maintindihan na our success is hidden in our daily routine. Ayan. So, kung ano po ang ating ginagawa every day, doon po magde-determine kung magiging successful tayo someday. So, kung gusto pala natin maging successful every day, someday, maging successful lang po tayo every day. Dapat lang po meron tayong ginagawa, no? Every day po. So, bago po tayo dumako sa prospecting, kasi yan po yung i-discuss ko, ano ba yung mindset ng isang tao na nagpo-prospect? Number 1, kailangan po maayos ang iyong pananamit. Ayan. Okay? So, kung dati hindi ka naliligo, ngayon po, ligo-ligo din, ha? Oo, ha? Oo. Kasama po yan. Kasi baka mamaya po,
kayo po ay power na power, eh hindi ka pala nagsipilyo. No? Sigaw ka ng sigaw sa prospect mo, Ma'am, power! O ayun, naamoy ng prospect mo. Power nga to. Di ba? So kailangan po, no? Kailangan po natin yan. Kasi ang tao po, whether we like it or not, tumitingin sa panglabas. Ayan. So kaya kailangan, mukha tayong presentable, mukha tayong maayos. Alam niyo po, nung nag-start pa lang ako sa ganito, dati naalala ko, ang pantalong ko isa lang, paulit-ulit ko suot. Opo, alam niyo yung pag hinubad ko siya, hindi na bumabagsak. Nakatayo lang. Magkakabuhay ito. Magkakaroon ng sariling buhay ito someday, di ba? Kasi tumigas na eh. Hindi, okay lang yun pag walang-wala ka pa kasi syempre, di ba? Pero as much as you can, kailangan po mukha tayong payaman, no? Mukha tayong umaasenso. Alam niyo po, ang pananamit, it's also part of result. Kaya as much as you can po, bihis po tayo, no? Gandahan po natin yung ating pananamit. Okay? Number 2 na mindset po, no, ng mga taong nagpo-prospect, always go outside. Okay? Always talk to people. Starting from now po, be friendly. Okay lang ba na simula ngayon, maging grateful tayo, maging masaya tayo? Okay lang ba sa inyo yan? No, kasi alam nyo, ang pagiging masaya, galing sa loob yan eh. Hindi porket ngumingiti ka, masaya ka. Ang pagiging masaya, madalas po ay galing po yan sa pagiging grateful. Nagpapasalamat ka na at least ngayon nasa IM ka. Di ba? Oh, maraming, nandito ka sa part ng community na to. Dapat ngayon pa lang, pinagpapasalamat mo na, Lord, thank you. Kasi po sa October 20, yung Camaro ko, ibibigay mo. Ayan. Di ba? I-claim mo na ngayon pala. Kanya-kanyang dasal yan, eh, no? Oy, pero wag mo kakalimutan yung 7 million, ha? May 7 million tayo, ha? Tagi 1 million po yun. So, kailangan nandun po tayo. Ha? October 20 po yan. October 20, wag niyo pong kakalimutan. Malapit na po. So, may mga time po na pag tayo po nagpo-prospect, di ba minsan pag nasa bahay ka, iniisip mo, lalabas ba ako? Nangyayari ba sa inyo to? Lalabas ba ako? Kaso pag lumabas ako, wala naman akong prospect eh. Di ba? Dito na lang ako sa bahay, mag-online na lang ako. Di ba? Pag may mga pagkakataon pong kaya nyong lumabas, mas piliin nyong lumabas. Opo. Kasi hindi mo alam sino po yung mga taong pwede mong ma-meet. Alam nyo po kami, bago po kami na-involve sa ganito, ay gusto ko mag-survey. Sino po yung ang nag-invite sa inyo hindi nyo kilala? Meron ba? Wow, dami ha. O, kami po, dati po, sila Press AM, hindi po namin kilala talaga. May best friend po ako na approach sa labas. So, nung time na yon, yung best friend ko po natutulog sa bahay namin. So, ayun, nakwento niya sa akin. So, nakilala namin sila Press AM. So, pero ang totoo po, nung bago po kami sa ganito, hindi rin po namin kilala nag-invite sa amin. So, ibig sabihin, pagka kayo po lumalabas, malaking chance na makakamit kayo ng mga tao na maaaring yun po ang next leader mo. Opo. Baka mamaya, yung mga katabi mo sa bus, katabi mo sa jeep, yan na pala yung next leader mo. Di ba? Kaya kailangan, no? Matutunan po natin paano sila i-approach. Now, what else? Sa pagpo-prospect, ayan, mamaya pag-uusapan po natin yan. Sa pagpo-prospect, ano pa yung attitude or mindset na dapat meron po tayo? Dapat malakas po ang ating loob. Lakasan po ito ng loob. Huwag po tayong matakot, no? Ma-reject. Sino po yung hindi, na-reject na? Ayan, yung mga hindi pa nare-reject, mag-antay ka lang. Masakit ba pag nare-reject? Yes. Alam nyo po, ang negosyo natin, parang boxing. Sir, pag boxer ka, hindi pwedeng hindi ka masusuntok. Tama ba? May ganun ba? Boxer hindi pa nasuntok. Wala pong ganun. Pwede ka bang kung boxer ka, nasuntok ka, pwede ka ba magreklamo? Yung tipong sabi mo doon sa referee, Rep! Sinuntok ako! Pwede ba yun? Hindi. Bakit?
Kasi part yun ng game. Part yun ng sports. Tama ba? Sa negosyo natin, ganun din. Di ba? Part talaga na marireject ka rin. Part po yun. Lalo na kung nagbibuild ka ng team. Kaya po kailangan maging ready po tayo dun. Dapat nga nagpapa-reject ka talaga eh. Dapat nga at least 5 rejections a day. Bakit kaya kailangan masanay tayo sa rejection? Sa tingin nyo po? Opinion nyo lang. Ba't kailangan masanay sa rejection? Para mamanhid, no? Alam nyo, parang pag-ibig po yan eh. Di ba? Pag lagi ka na nasasaktan, manhid ka na. Batot manhid ka na. Batman ka na. So, ang rejection, nasasaktan ka rin madalas pag hindi ka pasanay. Pero pag nasanay ka na, nawawala na ng power sa iyo yun. Di ba po? Pasabi po sa katabi nyo, partner, magpa-reject ka kasi. Iwas ka ng iwas sa rejection. Tuloy, wala kang invite. Di ba po? So, have the courage. Lakasan ng loob, kapatid. No? Kasi minsan po, ito po, sakit natin, ha? Ang kinakausap lang natin, yung alam nating kaya natin. Pag nakakita ka na, "Uy, prospect, bata, tara, kausapin natin." Pero pag nakakita ka, "Uy, prospect," naku, mukhang professional, mukhang negosyante, wag na yan, baka negative. Di ba? Iniiwasan natin. Bakit natin iniiwasan? Kasi masakit ma-reject. Di ba po? Pero kailangan lakasan natin loob natin. Kasi kailangan masanay tayo. Alam nyo, most of the time, kung sino po yung high risk, yun po yung high return. Minsan sino yung nakakatakot kausapin, pag yan na-convince mo, nako, jackpot, tapos ang boxing. Opo, wag lang po yung kaya natin, no? So pag nagpo-prospect po tayo, lakasan ng loob. Ano pa po? Ayan, have the long-term mentality. Kailangan po pag nagpo-prospect po tayo, consistent po tayo. Wag po tayo mabilis mag-give up. Sino po sa inyo kinulit kayo, kaya po kayo nakapag-IM? Binalik-balikan kayo. May ganun ba? Totoo yun. Kasi po, minsan, yung mga leader talaga, mahirap makuha. Hindi basta-basta. Sometimes it takes months and even years. Kaya kailangan consistent ka. Kailangan long-term po tayo mag-isip. Ha? Wag po tayo mabilis mag-give up. Kasi pag nag-give up ka dyan, magugulat ka, nasa IM yan. Tapos sasabihin mo, in-invite na kita, di ba? Sasabihin sa'yo, di mo kasi ako kinulit eh. Nangyayari? Yes. Totoo po yan. Kasi sa studies po, sa studies, 3 to 12 times exposure bago po sumasali o bumibili ang isang tao. It means, bibihira po yung on the spot. Bibihira po yun. Nasa 1% lang ata yun. So karamihan talaga, na-expose muna tayo ng maraming beses bago ka sumali. Nakaka-relate ba? So ganun din po yan. Kaya po kung 1 taon ka bago sumali, pag kayo na po nag-invite, 2 taon. May karma po yan. Mararamdaman mo kung ano ang pinaramdam mo dun sa mentor mo. Okay? Ayan. So pagka nag-i-invite po tayo, bukod po doon, ano pa yung mindset na dapat meron po tayo? Isa rin po sa napaka-importante yung attraction. Ayan. So ibig sabihin, tayo po ay nagpo-prospect, lumalapit tayo sa mga prospect, pero kailangan nakakapag-attract din tayo ng prospect. Alam niyo ba yon? Ibig sabihin, yung prospect ang lumalapit sa'yo. Ngayon sa online, maraming ways. Yung iba, gumagawa ng content, di ba po? Yung iba sa inyo, gumagawa kayo ng video.
Pero ang isa po sa pinaka magandang attraction marketing, alam nyo kung ano? Result. Pag may result po kayo, yan ang isa sa pinaka-effective to attract prospect. Minsan din po, yan din ang reason kaya hindi na-attract ang prospect. Also, yun din ang reason. Kasi, kaya nga, di ba, ang message natin sa IM Worldwide, maglabas ka ng result para may nangyayari sa'yo. O, unahin mo muna sa damit. Yung tipong, simula nung nag-IM ka, iba ka naman namit. Yung itsura mo, wow! Si kumpare, payaman nga siguro. Tingnan mo yung itsura, nagbago. Di ba? Huwag naman yung pahirap. Ha? Nung nakita ko, oy, si kumpare, kawawa naman. Huwag naman gano'n, no? Kailangan payaman, di ba? Unti-unti. May nababago sa atin. Kaya nga maganda maglabas ka ng result. Kasi pag naglabas ka ng result, naku, ang dami pong makucurious sa inyo. It's not just about, yung material things. It's about result and also mas komportable ang buhay. 'Di ba? Lalo na pag may bahay ka na, may kotse ka na, may savings ka na. Hindi po lahat ng problema nasasagot ng pera. Pero iba pa rin pag may pera tayo. Agree ba kayo doon? Kasi isa po sa cause ng stress, pera. Opo. Oh, nangyayari ba? Totoo po yan. Madalas po nai-stress po tayo, ha? Ayan. So, prospecting. Ayan. Ano bang kailangan gawin? Kailangan dumami ang iyong kakilala. Starting from now po, paramihin nyo yung kakilala nyo. Mas maraming quality, okay din. Basta kailangan dumami po. So, sabi po dito, your network will determine your net worth. So, asset po yan. Pero wag nyo naman titignan yung mga kakilala nyo na pera, ha? Yung iba kasi, ang tingin sa kakilala nila, 1.5. Hoy, si kumare, 1.5 to. Di ba? Ano pa po? So, don't choose. Ayan. So, ano ba yung ginagawa natin sa negosyo natin? Ang ginagawa po natin dito, we are looking for people na naghahanap ng ino-offer natin. Hindi na po natin sila, sir, kino-convince pa. Kasi po, ang dami po talagang taon naniniwala sa health. Ano ba yung paniniwala natin sa IM? Naniniwala po tayo na health is wealth. Ang dami pong naniniwala doon. You just have to look for people na merong parehas na belief sa ginagawa natin. Di ba? Ano pa pinaniniwalaan natin? Na walang masamang magdagdag ng second income. So, nag-o-offer tayo ng opportunity para magkaroon sila ng second income. Ang dami rin po naghahanap nun. Naniniwala ba kayo doon? Opo. Ang dami po nagre-reklamo na, bakit ganito lang ang sweldo ko? Wala ako naiipon. Ang dami po niyan. Hindi lang sila umaamin. Kailangan mo lang silang mahanap. Ayun. Ganun lang po siya. So, hindi na po natin kinu-convert pa yung ayaw na kailangan magustuhan. Kasi nasa sa kanila po yun eh. Pero ito po yung lagi ko sinasabi, no? Hindi man ngayon, pero dadating po ang panahon na ang tao, ipapriority nila yung health nila. Opo. And eventually, babalik po yan sa inyo. Nangyayari ba sa inyo yan? Yung tipong pag may naramdaman na, sa lalapit sa'yo, Mare, ano nga ba yung barley nyo? Ang sakit kasi ng tagiliran ko eh. Isang buwan na, di ba? So, kailangan lang maging consistent tayo. Okay? So, talk to people, no? Ito, recommendation, 10 people every day. Ano po yung passion nyo? Ano yung interest nyo? Join ka sa mga group. Start with a conversation. Paramihin nyo po yung kakilala nyo. So, bigyan nyo po ako ng sample na meron kayong interest. Ako kasi sa dogs eh. Kayo po, sino dito? Yung iba, luto-luto? No? Sino pa? Ano pa? Music, ayan. Ano pa? Basketball, si Papa Amir. Ano pa? Ang tong its. Wag yun. Tong its. Iba. Iba yung tong its, ha? Wag yun.
Hindi, ang point is, sali ka sa mga group. May mga group ng basketball eh. May mga group ng music. Di ba? May mga group ng mga tao mahilig sa aso. Start with a conversation. Paramihin mo friends mo doon. May mga group yan, di ba? Comment ka doon. Kaibiganin mo yung mga tao doon. Alam mo, grabe, pagka nakaka-10 ka lang everyday na kinakaibigan mo, times mo yan ng ilang days ba sa isang taon? O, times mo yan ng 365. Ilan yon? 3,650. In 1 year, yun yung bago mong friends. So dahil naging kakilala mo sila sa social media or naging friends mo sila, di ba? Halimbawa, 1% lang yun na pasali mo. Or 5% lang sa 3,000. More or less, daan pa rin yun. Nakakapagpa-join ka pa rin ng 100. Saan galing? Doon lang sa start ng 10 people a day. So dapat lagi po tayo nagdadagdag ng friends. Gawin nyo na yung routine. Ayan, ha? Maging routine mo na po yan. Okay? May natututunan po ba? Yes! Okay. So, prospecting. Ayan. So, sa prospecting, you prospect as you go. So, bakit po importante ang prospect as you go? Kasi, kung nasaan kang lugar, marami ka nang pwedeng makausap. Mag-start ka lang sa pagiging friendly. Kung saan po kayo pumupunta, always start with a conversation. Tanong ka lang, kahit na alam mo. Kahit na alam mo yung lugar. Halimbawa, nasa City Hall ka, may pifill upan ka, kahit na may ballpen ka, manghiram ka. Miss, pwede magtanong, pwede manghiram ng ballpen. Kahit meron ka. Kasi you want to start a conversation. Nasa coffee shop ka, may katabi ka, start with a conversation. Miss, pwede magtanong, may iba pa bang coffee shop bukod dito? Sir, pwede magtanong, meron bang ibang mall bukod dito sa mall na to? Kahit na alam mo naman. Just start with a conversation. May nakita kang aso, di ba? Tapos, may kasama siyang tao, no? Ganon. Tama ba yun? O, yan. O, tapos, di ba, ask with the, kahit alam mo na yung breed, ano pong lahi yung asong yan? You're starting with a conversation. Now, some of the people na makakausap mo, wala sa mood or hindi sila open sa conversation. Pwede? So, ibig sabihin ng close. So, wag mo na i-pursue. Mahirap po kasing ipilit pagka ayaw sa'yo. Business po pinag-usapan natin, ha? Sabi ng iba, parang iba po yung tama sa akin. Okay. Di ba? So, pero may mga tao din, eto na-notice ko to, may mga tao na mukhang mataray or masungit sa simula, pero nung kinausap mo, mabait pala. Di ba? Meron din namang mukhang mabait sa simula, nung nakausap mo, ang taray pala. Just start with a conversation. Okay? Kasi doon nyo po malalaman maya-maya, ma-segue mo na. Lalo na kung may dala kang flyers, you can give flyers. Okay? Mamaya, magtuturo po tayo ng mga Ayan, na-excite ako, may tuturo ako sa inyo. Okay? So, timing is everything. So, minsan po, pag nagpo-prospect po tayo, kaya wag po nating isipin na tayo ang magko-convince sa tao. Kasi tayo po, messenger lang tayo. Ang bida po dito, yung I am, yung barley. Hindi po talaga tayo. Messenger lang po tayo. Kaya minsan pag may kausap ka, tita, na-try nyo na mag-barley? Hindi pa. Alam nyo, itry nyo po maganda. Ganon, di ba? Saan nakakabili? Sa akin po. Di ba? Nakakabenta ka na. So just start with a conversation. So look for people na makausap, makakilala natin, wag nating kakalimutan. Wag na wag kayong magja-judge. Eto, masakit to, kapatid, ha? Kasi minsan tayong mga members, nagja-judge tayo ng prospect. Gina-judge natin. Ay, mamaprospect ako, sabi ng upline mo, yung mentor mo. Oh, man, kailangan mag-prospect list ka na, tapos mag-invite ka. Sabi mo ngayon, sige, si tita, pwede to. Ay, mayaman na to. Si tito na lang. Walang pera to. Di ba? Si kumparing anak ko, negative sa to.
Di ba? Wala ka na ma-invite. Bakit? Ginudge mo eh. Ang masasakit dyan, alam mo yung masasakit na judgment? Yung mayaman na to, hindi na to mag-IEM. Tapos magugulat ka nandito. Yan ang isa sa pinakamasakit. Ako matatanggap ko yung rejection eh. Alam mo, isa sa pinakamasakit, yung makikita mo yung prospect mo nandito. Isa sa pinakamasakit. Tapos hataw na hataw. Nakikita pa kayo. In-invite kita. Sakit, di ba? Matatanggap mo yung rejection eh. Pero ang masakit nga po, yun nga, pag di ka nag-approach, okay? Alam nyo po, nasa tao kasi ang desisyon eh. Halimbawa, mentor, ano pong name nyo, mentor? Si Gilbert, prospect ko si Gilbert. Shinare ko sa kanyang IM. Sino po ang magdi-decide kung sasali siya? Ako o siya? O, di ba siya? Ano pong trabaho ko? I-share. Tama? Kasi hindi niya malalaman ng IM kung hindi ko share. So, trabaho mo lang, mag-share ng mag-share. Alam niyo po, wala po si Mentor Lynn Nakanas, no? Wala, no? Oh, kasi siya, medyo maraming meeting lagi. Nung last time na nag-talk kami sa isang government kunento nga sa akin ni Mentor Ray, no? Dami nag-jade. And nagkakwentuhan po kami kasi kumain kami. Alam niyo, may shinare siya na siya po yung isa sa black na, no? Tama ba? Black Diamond po sa company natin. Alam mo, may shinare siya na hindi ko makakalimutan. Sabi niya, ako kasi, Mentor TJ, hindi ako nagsasayang ng minuto. Hindi oras, ha? Hindi rin araw. Minuto. Gusto niya, lagi siya, sayang minuto kapag alam mo yon, walang ginagawa, sayang. Dapat lagi kami kausap, lagi kami katransaksyon. Di ba po? So that is numbers game. If you have 100 minutes, you spend 1 minute to one person. 1 minute to one person. If you have 100 minutes. Kesa yung buong 100 minutes mo, nilalagay mo sa isang tao lang. Tapos hindi pala sasali. Di ba? Or hindi pala interesado. Okay? So kaya kailangan, no? Huwag tayong magsayang ng minuto. Numbers game po ito. You cannot say the right words to the wrong person. Kahit ang galing-galing mo magsalita, pag yung taong nasa harap mo, hindi tamang tao sa business natin, wala po talaga. Pero minsan naranasan nyo na yung hindi mo namang ginalingan, nag-jade. Di ba? Magtataka ka rin eh. Bakit? Kasi yung nasa harapan mo, tamang tao. Kahit hindi ganun kaganda yung mga words sa sinabi mo or wala ka sa mood that time, napapajoin mo pa rin. Bakit? Kasi tamang tao nasa harap mo eh. So timing is everything, no? So this is numbers game. Ayan, may natututunan po ba sa numbers game? Marami dapat ikaw nakakausap. Okay? So eto po, pwede rin nating gawin to, magtutulungan po tayo. Ito po yung CLAM na tinatawag. Comment, like, add, and then message. So kung gusto mo ng maraming nagla-like sa post mo, dapat ikaw, pag nag-post yung mga kasamahan mo sa team, nila-like mo rin yung post nila. Di ba? Gusto mo maraming comment pag nag-post ka, dapat ikaw, nagko-comment ka rin sa post ng iba. Now, ang reason kasi, pag maraming engagement po yung isang post, mas nire-rewardan na maraming viewers. So you have to give what you need. Ito yung tinatawag na CLAM. Ito rin yung one way to build relationship. So gusto mo makapag-build ng relationship? Mag-comment ka dun sa mga friends mo rin. Di ba? Comment ka rin dun. Mag-like ka rin dun. Mag-heart ka rin. So kakailanganin din po natin yan. So bakit din importante to? Kasi pag hindi po kayo nagka-CLAM, magtataka kayo kahit 5,000 ng friends mo, parang walang nakakakita ng post mo. Alam niyo bakit? Kasi si Facebook, ang algorithm niya, hindi kayo close, hindi kayo nag-uusap. So pag di kayo nag-uusap, yung post mo, hindi niya makikita. Pasabi nga, ayan, may natututunan. Okay, number 2, inviting. So paano ba mag-invite? Ayan.
So sa pag-i-invite, so meron pong nagbi-build ka muna ng relationship. No? Nakikipag-friendship ka muna. So pag hindi mo pa ganun ka-close, kung sakasakaling gusto nyo gamitin po ito, yan po yung form. Family, occupation, recreation message. So ginagamit ito, it's like a digging tool. Yung panghukay, to find out kung yung kausap mo, meron bang need sa ino-offer mo. Para malaman mo, kailangan ba ng product nito? Kailangan ba ng opportunity nito? Kasi kung hindi, you go to the next person. May natututunan pa? So pag may namit kang tao, sir, taga saan ka pala? Taga Bicol ako. Ayos din. Pero wag ka naman tanong ng tanong, ha? Ang sekreto sa ganyan, pag nagtanong ka, kailangan kwento ka rin. Sir, taga saan ka pala? Taga Bicol ako. Uy, alam mo, sir, nakapunta na ako dyan. Masarap yung ano dyan eh. Yung, may mga taga Bicol ba? Kasi galing ang Bicol eh. Yung tinapay doon sa may bundok, doon sa may, para siyang ano eh, may matamis sa loob. Basta may ano, may ganun doon. Parang puto yung dating. Oo, parang gawa sa rice, no? Something. So, huwag ka tanong ng tanong. Kailangan may sinasabi ka rin sa pinag-uusapan nyo. Yung iba kasi, sir, taga saan ka? Taga Bicol ako eh. Anong trabaho mo? Parang, alam mo to, interview ba to? Ano kaso ko, di ba? So, kailangan, pag sumagot siya, may kukwento ka rin on your side. Pero saan po kayo nag-work? Nag-work ako dito sa ganitong lugar. Tapos, ang ano ko, manager ako sa ano. Oh, wow, ang galing nyo po, ha? Kasi yung ate ko, manager din dati sa ano, eh. Ganyan. Gets niya? So, meron kayong conversation. Tapos, kasi sa conversation, malalaman mo. Pero minsan kasi magkukwento eh. Pero yung nanay ko nandun po sa Manila, may sakit kasi siya eh. Ting! Di ba? Tapos minsan naman nagkukwento, actually ako nandito ko sa abroad, syempre alam mo naman, mahirap ang buhay. Kasi nga, syempre hanggang ngayon, nagkakaedad na ako, wala akong ipon. Ting! Tama ba? So, nalalaman mo kung merong need. Tapos bago ka umalis, Ate Mary, mauna na po ako. Pero nabanggit mo kanina na parang nahihirapan ka makapag-ipon sa work. Totoo ba yun? Seryoso ka ba dun? Nabanggit mo kasi kanina na parang naghahanap ka ng iba pang pagkakakitaan. Nung sinabi mo ba yun, seryoso ka? O joke lang? Hindi, seryoso ako talaga dun. Kasi meron akong ginagawang pwedeng pagkakitaan. I'm not sure kung fit ka dito. Pero if ever ba, bukod sa trabaho mo, interesado ka pang kumita on the side? Oo naman. Sige, ganito, mag-meet tayo ulit. Kasi paalis na ako ngayon eh. So ako, pag nag-i-invite ako madalas, lagi akong paalis. Lalo na nire-recommend ko to sa bago. Alam nyo bakit kailangan umalis? Kasi minsan, yung tao matanong. Ang dami tatanong sa'yo. Pag bago ka, ang hirap sagutin lahat. Lalo na kung wala naman siyang time makinig, baka hindi niya ma-appreciate. So, mas maganda, mag-set na lang kayo ng another meeting. Ang problem kasi ng bago, pag nag-i-invite, nagpe-present. Di ba? Yung iba ganyan, Mare! Tatawag, di ba? Mare, kamusta ka na? Na-miss kita, Mare. Mare, may good news ako sa'yo. Ayan na, dyan magsisimula yan. Sabi ng kumare mo, anong good news? Alam mo ba, ang IM Worldwide, ang ganda. Grabe. Di ba? Kumuha ka ng papel. Papel tsaka ballpen. Basta i-discuss ko sa'yo. O, meron na? Meron na. Okay. Yung maglagay ka ng bilog sa taas. Isa lang, ha? Isa lang. Lagyan mo ng U. Ano yung U? Basta, ikaw yan. Lagyan mo ng bilog sa baba. Left tsaka right. Tag-isa lang. Meron na? Meron na. Yayaman ka sa bilog. Diba? Ang dami mong kinuwento. Tapos pag tinanong ka ng mentor mo, may na-invite ka ba, Ments? Sabi mo, Ment, ang hirap mag-invite. Bakit ka nahihirapan mag-invite? Hindi ka naman nag-i-invite, nag-i-explain ka. Di ba po? So, ang job mo lang is to pick interest. Pag may interesado, set mo ng meeting.
Ganon lang siya. Okay? Kasi pag nasa meeting kayo, may time siya makinig. Okay po? So, yan po yung inviting natin. So, sa pag-i-invite, ito isa din sa pinaka-effective. Show, don't tell. Yung mga nagsusulat, lagay nyo po, show, don't tell. Kasi a picture paints 1,000 words. Kaya maganda, meron po kayong mga napapakita. Meron po kayong picture. Lalo na kung ano inaalok nyo. Halimbawa, ang inaalok nyo po ay sample, product. So dapat may mga picture ka ng product. Kasi iba pa rin eh. Alam nyo, halimbawa, inaalok mo siya, Sir Mark, meron akong i-share sa'yo na product, yung barley, ang ganda. Ito po yung kakilala namin nung uminom ng barley. Tapos ito na siya ngayon. Before and after. Tapos ito pa po yung isa pa. Oh. Taga-Amerika po ito eh. Pero ngayon, ito na po siya nung nag-barley po siya. Show, don't tell. Kung meron kayong income, kahit maliit lang. Mens, hindi kailangan malaki. Ang dami naghahanap ng second income ngayon. Kahit na yung total income mo, 50,000 lang, kahit nga 15,000 lang eh. Sobrang liit nun, total income. O, minsan kasi pag milyon, nalulula ng iba. Pero kung milyon yun sa'yo, pakita mo. Pero kahit maliit, 50,000 lang yan, sasabihin mo lang sa friend mo, Mark, meron akong gustong i-share sa'yo na ang laki ng tulong sa family namin. Nagagawa namin magkaroon ng income habang nagtatrabaho. Ano yun? Ito yung account ko, tinan mo. Ayan no, naka 50,000 na ako total. Di ba malaking tulong? Ano next sasabihin? Paano yan? Tama? Invite kita sa office. Huwag ngayon kasi paalis ako eh. Tama? Show, don't tell. Palakpakan niya naman. Lalo na yung nakakabaliw kaya yung nakaka-amaze kaya yung, di ba meron tayo sales match? Meron dyan makikita mo everyday. Kasi last time may pinakita, I think pinakita ko doon sa isa ko member. Ayan, no, isang araw, 2 p.m., may bumili ng silver, tapos 3 p.m., may bumili ng gold, tapos pagdating ng 4 p.m., may bumili ng jade. So pag tinignan mo, minsan 3,000, minsan 3,000 ulit, di ba? Minsan 1,000. Pero sa isang araw yun. Minsan every hour. Di ba ganon? Oh, so, nakakatuwa, kahit na hindi malaki. Kung sa'yo maliit pa lang, pa 500, pakita mo lang. Kasi pag nakita nila kahit maliit, ang dami po naghahanap ng second income. Tama? Iba kasi may napapakita ka. Ito yung akin, no? Ang tawag dito, show, don't tell. Ganun mo sa kanya. Tingnan mo, oh. Oh na, maganda nga! Paano ba yan? Ako yan, something pag may kausap ako, yun lang ginagawa ko. I always show habang nagsasalita. I make sure na kapag magsasalita ako, may pinapakita ako. Hindi lang ako nagsasalita. Pasabi nga, ganun pala. Okay? Lalo na ngayon, kung may mga kwento kayo ng before and after, lalo na mga mentors natin na nakabili na ng bahay, dapat may picture ka nun. Pakita mo, alam mo, bro, meron kaming kasamahan sa business, makakatulong to sa'yo. Kasi dati lang siyang estudyante, oh. Yan yung itsura niya dati. Pakita mo yung mga before and after. Ayan siya. Tapos ngayon, ito na yung bahay niya. Nag-a-average siya ng 2 million a month. Kaharap mo, naghahanap ng di ba? Pagkakakitaan. Imposible hindi ma-interest eh. Ngayon, kung di na-interest, baka hindi siya naghahanap, di ba? So you go to the next person. Okay? Okay, so sa pag-i-invite, again, it's not just the script, no? It's really how yung confidence po natin pag nag-aalok. Malaking factor po yan. So, pwede pong diretso IM. Ito po some of the script na pwedeng nyong gamitin. Open ka pa ba sa second income? May friend ka, mamaya chat mo, Mary, open ka pa ba sa second income? Interesado ka pa bang kumita on the side, bukod sa trabaho mo? Ang importante kasi dito, nag-alok ka. Hindi po yung script eh. Ang importante dito, nag-alok ka. Kasi, ang sakit pag di mo inalok eh.
Tapos sa iba, nag-inquire, di ba? Okay? So Mark, baka may kakilala ka na gusto magdagdag ng income, refer mo sa akin. Kasi may na-discover ako, nakakatulong sa family ko. Ayan po yan. Ito po yung, ang tawag dyan is indirect approach. Baka may kakilala ka. Mary, baka may kakilala ka na may health concern sa family nila. Refer mo naman sa akin kasi yung barley namin ang laking tulong. Minsan sasabihin sa'yo, pwede ba yan sa nanay ko, high blood? Ganon eh. Okay? So what else? Ito naman, medyo direct, no? Sasabihin mo sa kanya, Mark, if ever may isang negosyo na pwede ka kumita ng 1,000 a day, pero may puhunan na 16,800, mai-interest ka ba? Okay? So pwedeng yes. Okay? And then, meron pang, Mark, meron akong idea na pagkakakitaan na gusto ko sana i-share sa'yo. What time tayo pwede magkita bukas? Pwede nyo rin gawin yung ano gagawin mo bukas? Ang tawag dito, advance closing. Sasabihin mo sa kanya, Ate Jenny, anong gagawin mo bukas? Anong schedule mo bukas? Ano sasagot? Wala naman, bahay lang. Ayos! Gaganong ka. Buti na lang, wala kang gagawin. Total, wala ka namang gagawin, Ate Jenny. Invite kita bukas. Meron kaming gathering dun sa business namin. Okay? So, yun yan. Yan. So, ayan, ito na pala yun, no? Ano schedule mo bukas? Mark, if ever pala someday na madalas ko itong ginagamit. Kunyari, mga friends ko sa Facebook, if ever pala someday na maisipan mo mag-IM worldwide, tandem o joint force tayo. Tapos, sesendan ko yun ng 3 video. Marian, Robin, tsaka Park Sojun. Ganon lang. Okay? So, yung iba, nag-i-inquire na agad, paano yan, magkano puhunan dyan, paano mag-dealer. Pero ako, medyo may mindset ako na alam ko, lalo na pag leader, masipag or alas, may mindset ako na alam ko hindi agad mai-invite. Okay lang sa akin yon. I'm in it for a long term. Mamaya ituturo naman natin yung follow-up eh. So, ako ang ginagawa ko ngayon, 50 to 70% follow-up. Balikan nyo rin po yung mga nakausap nyo. Wag lang po laging bago. Kasi marami po dyan interesado, nakalimutan mo lang balikan. Balikan mo yung 2023 mo, 22, magugulat ka, ang dami mong kausap doon na interesado pala. Hindi mo na balikan. Okay? Lalo na yung mga naka-ads, sa sobrang dami ng bagong pumapasok. Ang hirap na balikan yung mga dati. Tama ba? May mga guilty ba dito? Meron? Ayan. So, kailangan balikan din natin. Ito naman, side project script. Mark, open ka pa ba sa side project? Actually, kasi naghahanap kami ng mga taong katulad mo, yung negosyante na, tsaka may leadership. Pwede ba pwede tayong magkaroon ng passive income? Ito yung nangyari sa friend ko. So, nagpapakita ka ng result. Parang ganun din yan, pero sa online, sinesend mo. Okay? So, next. Mark, baka pwede ito support. Pa-support script. Mark, baka pwede ako magpa-support sa'yo. Meron kasi akong goal na makapag-dispose ng 10 boxes ng barley every week. Baka pwede ako magpa-support. Bili ka naman kahit 1 box lang. Pwede? Pwede po yan. Halimbawa, may ini-invite ka. Sabi mo sa friend mo, sis, baka pwede ako magpa-support sa'yo. Patulong. Bakit? Mangungutang ka ba? Hindi ako mangungutang. Kailangan lang sa akin yung support mo. Kailangan ko lang yung tulong mo. Ano gagawin? May gathering kasi kami bukas. Na-assign ako na magdala ng 3 guests. Actually, hindi naman importante na bumili ka ng product or mag-join ka doon sa business. Walang problem sa akin kung ma-interest ka o hindi. Pero importante sa akin yung support mo. Okay lang ba doon sa 3, ikaw yung isa? Ganon. So, patulong script po yan. Try nyo yan, sobrang effective po ito, lalo na sa pagbebenta ng product. Sabi mo lang sa mga friend mo, sis, pwede magpatulong. Nagdi-dispose kasi ako ng 10 boxes ng barley in 1 week. Baka pwedeng bili ka naman kahit 2 box lang. Alam niyo saan ko nakuha yan? Naalala niyo yung mga kaibigan niyo na may anak? Nagbebenta ng ticket. Naalala niyo pa yon? Yun sabi sa'yo, pare, baka pwede magpatulong. Ano yun? Yung anak ko kasi, kasali sa contest to sa eskwelahan.
Ano ginagawa? Nagbebenta siya ng ticket eh. Pero huwag ka mag-alala. Pag nabunot ka, magkaka-cellphone ka. Oh. Niraffle na ba? Nakalimutan mo na nga yun eh. Hanggang ngayon eh, di ba? So, ang tawag dyan, patulong script. Effective po yan, okay? Ayan. So, pag yung prospect mo interested, invite them sa office. Pag yung prospect nyo po interested, para makita niya, iba pa rin yung power no? Ayan. Okay? So, prospecting and follow up every day. That is our routine every day. Yan lang po yung kailangan nating gawin, no? Okay? Ayan. So, presentation na tayo. Ayan. Malapit na po matapos. So, sa presentation, practice po tayo lagi. Sino po nagpa-practice mag-present? Gusto ko makita yung mga kamay. Nagpa-practice ba kayo? Bakit kailangan mag-practice? Kasi pag dumating ang pagkakataon na it's your time to shine, tapos hindi ka pa ready, ano mangyayari? Babalik ka ulit sa dati. Di ba? Kailangan po ngayon pa lang ready na tayo. Pasabi nga po sa katabi mo, partner, dapat marunong ka mag-present. Yung iba kasi, hindi po nagpa-practice, tapos pagka may pagkakataon na to present, di ba? Doon ka lang magigising. Mahirap po yun. Alam niyo paano po ako natuto mag-present? There was this one time na meron akong prospect, tapos yung mentor ko, hindi dumating. Kaya kung kayo po, meron kayong tinitrain na matuto mag-present, ang gawin nyo, kahit isang beses lang pag may schedule kayo, iwan mo. Kasi wala akong choice yan eh. Ako naalala ko, wala akong choice. Alam nga naman, pauwiin ko yung prospect ko. Kasi nung oras na yun, nandun na siya, nandun na rin ako. Pero yung magpe-present, wala. So, napilitan ako matuto. Diba? So, kaya kailangan po natin matuto mag-present. So, sa pagpe-present po, don't convince, educate. Hindi po natin pala trabaho, i-convince ang tao. Ang trabaho pala natin, i-educate sila bakit magandang mag-invest sa health. I-educate sila bakit maganda ang passive income. Alam nyo ba yon? Yung difference ng active income pati passive income. Alam nyo ba, mga mentors, meron tayong mga member, nagwa 100,000 a month passive. Meron tayong mga member, nagwa 100,000 a day passive. Passive, sir. Yung tipong, sir, natulog ngayon, paggising kinabukasan, 100,000. Ganun. Kasi, I'm not saying na pag nag-IM po kayo, wala kayong gagawin, kikita kayo. Hindi po ganun. Ang passive income po, tinatrabaho sa simula. Maybe 1 year, maybe 3 years, maybe 5 years. Pero after nun, passive income ka na. Lalo na pag na-build mo ng tama yung team mo. Yun po yung maganda, lalo na pag dumami user mo. Yun po yung maganda po doon. Kaya nga, di ba minsan kahit malaki ang sweldo ng isang tao po, okay po yun eh. Kaso ang tanong, hanggang kailan mo gagawin? Hanggang kailan mo kayang gawin? Eh lahat po tayo tatanda eh. Tama? Yes. So pag nagkaedad na tayo, hindi na natin kaya yung active. Kaya kailangan ngayon pa lang maintindihan at ma-educate natin ang mga tao, ang importante po, passive. Yun po yun. And ang passive nangyayari pag marami kang user. Pag marami po kayong dealer. Okay? So, ang trabaho po natin, to educate. Ako po, pag nagpe-present po ako, tinanggal ko na yung posisyon ko na kailangan kita ma-convince. Kasi na-realize ko, ang magko-convince lang sa'yo, ikaw lang din eh. Kasi ang hirap on my side bilang speaker na ang trabaho ko pala, i-convince ka. Di ba po? Eh, kung ayaw, wala ka naman magagawa eh. Ang trabaho ko lang to educate and to share.
And then, nasa sayo na yon kung gusto mo or ayaw mo. Ganun lang siya. Okay? So, yan po ang sikreto sa presentation. Okay. So, again, success is hidden in your daily routine. Bakit, Sir TJ, yung iba ang galing mag-present? Ang galing nila mag-discuss ng IBP, ng presentation natin. Madaling maintindihan. Kasi po, araw-araw sila nagpe-present. Ang isang bagay na araw-araw nyo pong gagaling, gagaling po kayo. Ulitin ko po Ang isang bagay na araw-araw nyong gagawin, gagaling ka po. So, sinong gustong gumaling sa prospecting? Ayan, araw-araw kang mag-prospect. Sino pong gustong gumaling mag-present? Ayun, araw-araw kang mag-present. Kaya ka po hindi magaling sa isang bagay kasi hindi mo po nakakasanayan. Hindi mo parating ginagawa. Di ba? Yung iba po dito, ang galing sa video, nakikita namin eh. Ang galing nyo pinapanood nyo ba yung bagong influencer ngayon, si Mentor Ivy, tsaka si Mentor Liovi? Ako kasi pinanood ko, sabi ko, ang gagaling. Bakit? Kasi lagi sila nagbe-video na eh. Oh. Kaya ikaw, kahit di ka pa magaling sa video, ituloy mo lang. Kasi di ba nagbe-video ka dyan sa lobby? Sabi mo, hello! Andito ako sa office. Ganyan-ganyan ko, Kahit hindi pa, kahit hindi ka pa maganda yung pagkakuha mo, okay lang yan kasi bago ka pa lang eh. Gagaling ka rin. Alam nyo, pag pinanood mo YouTube namin, grabe yung mga video namin dati, gusto ko delete, hindi na nadi-delete eh. Sabi ko, hala, nakakahiya. Ganun talaga eh. Hindi ka talaga magaling sa simula, no? Okay? So next, ayan, so closing. So sa pagko-close, ito yung isa sa Kasi kailangan po, pag nagpe-present po tayo, magkaduktong kasi yan eh. Pag tayo po nagpe-present, kailangan kasi lahat ng mga possible objections, mahanapan mo na ng solusyon. Okay? Kailangan merong kang sagot sa objections ng prospect mo. Ilalagay ko po sa sarili ko. Nung ako po ay bago pa lang, one of the reason kaya ayoko sumali, alam nyo kung ano? I think I have two. Yung una, wala akong pang-join. Number two, feeling ko hindi ko kayang gawin yan. Kasi nakita ko nung bago ko, ang daming kumikita ng malaki. Tapos nagte-testimony sila na bago yung buhay nila, eto yung income nila. Tapos ang gagaling nila magsalita lahat. Sabi ko, malabo ako dyan. Kasi hindi naman ako sobrang mahiyain, pero may ako nun, siguro mga 50%. Ayoko pong, alam nyo ba, nung nag-aaral po ko, isa sa pinaka-ayoko, nagsasalita sa harap. Kaya nga yung iba kong friend nag-message sa akin sa Facebook, alam mo bro, hindi kami makapaniwala sa'yo. Paano ka nag-speaker? Di ba hindi ka nagsasalita? Sino po dito ganun din? Yung mga mahihain ngayon lang yan. Eventually. Yung mga mentor mo, dati rin mahihain yan. So sa presentation, ang kailangan po natin, masagot lahat ng objections. So, I have reasons. Number one, wala akong pang-join. Number two, I don't think I can do it. Pero gusto ko pong umasenso. Clear sa akin yon. Yun nga lang, hindi ako sure kung kaya kong gawin yung ginagawa nila. So, those are two reasons kaya ayoko sumali dati. Gusto ko, pero hinihila ko nitong dalawa na to. Pero, after nung presentation, merong nag-share. Alam niyo sa IBP, di ba may nag-share? Alam niyo, na-convince ako dun sa idea na ang dami naka-join na walang pang-join, gumawa lang ng paraan. Na-convince ako dito. Ang sabi kasi sa amin, yung sa seminar, kung wala kang pang-join, humanap ka ng kahati. Diyan po ako na-convince. Halimbawa, 16.8. Kung wala kang 16.8, hanap ka ng kahati, tag 8.4 kayo. Tama ba?
Yun nga lang, pag kumita kayo, hati din kayo. Sabi ng speaker, pag di nyo kaya, 4 kayo. Ayan. Minsan kasi magkakaibigan kayo, 4, di ba? Tag, for 4-2 lang kayo. Sabing gano'n, no? Oh. Sabi ng speaker, pag di nyo pa rin kaya, 8. Ayan. Tagtutuan lang kayo. Oh. Kooperatiba na kayo. Pag di pa rin kaya, 100 kayo. Ayan. Actually, dito ako na-convince sa kakatawa man. Pero kasi, ang inisip ko sa isip ko that time, kung makahanap lang ako ng 4 na tao na kaya kong pahiramin ng tag for 4,000, kasali na ako. Kung di ko kaya ng 4, hahanap ako ng 8 na kaya kong pahiramin ng tag 2,000. Na-realize ko kasi, nung umatin ako ng seminar, na ang mga negosyante pala, nanghihiram pang business. Doon ako nariwanagan. Ang akala ko lahat na negosyante, may pera na nung nagnegosyo. Ang dami pala nagnenegosyo na ginawan lang din nila ng paraan yung pang-negosyo nila. Tapos, naalala ko, sabi ng speaker, kung meron kayong gamit na hindi ginagamit, inaantay mo lang mabulok, edi ibenta mo na lang, naka-join ka pa sa IM. Alam nyo, pag-uwi ko ng bahay, ang sama ng tingin ko sa gamit. Oo. Pati yung ref namin, sabi ko, mabigat lang to. Pero pwede to. Pati yung mga kaset, naalala ko yung best friend ko, kasi sabay kami na-invite eh. Tawa ako ng tawa. Mga 8 a.m. Magkita tayo, may usapan kami. Bukas magkita tayo. Bahala ka na kung anong isip natin paraan. Sige, basta diskarte tayo. Ayan. Kasi, alam nyo, by profession, PT po ako. Professional tambay. Apo. Uulitin ko po, hindi pa ako tambay Professional. Para lang clear, ha? Okay. So, magkaibang level yan Alam niyo ba yan? Yung tambay kasi, ganito yan. Ang tambay, ito yung difference Yung tambay, uuwi yan gabi. Minsan madaling araw, may kakilala kayong ganon? Kung may kakilala kay tambay, ganon yan, umaga, umuwi. Kami po, hindi na umuwi. Naisip niya? Ganyan ang professional. Ang tambay, uuwi ng bahay, kakain, gano'n, di ba? Ang linyahan yan, ano ulam? Ganyan yan. Pero kami, nabubuhay na kami sa, alam mo yon, kaya na namin mabuhay sa labas. Gano'n na kami. Okay? So, 8 a.m. may usapan kami. Makita tayo, 8 a.m. Sige. Tawa ako ng tawa. 8 a.m. May dalang TV. May dalang TV. Sabi ko, ano yan? Ito yung naisip kong paraan. Hindi ko makalimutan yung tatak Sony pa Tinignan ko, Sony. Saan natin gagawin? Doon kay Latami. Latami, tambunting. Alam niyo tambunting? Gano'n. Naka-join kami, gumawa kami ng paraan. Diba? So, umatin ako ng seminar, in-explain na may mga ways pala. Diba? Tapos, sinabi pa sa akin na, pag bago kayo, hindi kayo mag-e-explain. Kami muna. Doon lumakas ang loob ko. Kasi nung nagustuhan ko yung presentation, talagang na-amaze ako. Kaya lang, meron akong at the back of my mind na parang gusto ko pero parang ayoko. Kasi nga I have doubts. Baka hindi ko kayang gawin. Pero during the presentation, nasagot yung mga question ko. Nagagets niyo po ba? So pag nagpe-present ka pala, your job is also to answer objections. Pero in a way, ayan, sa pagko-close po, in a way na hindi mo kinokontra. In a way na, alam nyo po yung Aikido, yung ginagamit mo yung lakas ng kalaban mo. So hindi mo siya kinokontra. Okay, halimbawa, sinabi sa'yo, wala kasi akong pang-join So, ang sagot mo sa kanya, ma'am, mas maganda nga yun Kasi kung ikaw may pang-join, malamang-lamang may pera kayo. So, ibig sabihin, hindi nyo na kailangan gawin ng IM. Di ba? So, ibig sabihin, ma'am, etong negosyo na to, fit na fit siya sa'yo kasi hindi ka pa ganun ka, di ba? Financially stable. Eto pong negosyo na to, ma'am, bagay na bagay sa'yo. Hindi mo kinokontra. Okay? Kung ano yung sinabi niya, ginagamit mo yun. Ganon siya.
Natutunan ko to kay Mentor Jerby. Sabi kay Mentor Jerby, kayo kasi kumikita kayo kasi magaling kayo magsalita eh. Narinig niyo na yan, ha? Magaling kasi kayo eh. Alam mo, sagot niya, alam mo ma'am, yun nga yung maganda eh. Bakit? Kasi magaling kami. So kung magpa-partner tayo, lahat ng papakausap mo sa amin, di makukonvince namin. Bakit? Kasi sabi mo magaling kami. Diba? So hindi mo kinokontra yung sinasabi niya. Diba? Diba ma'am, mas maganda kung partner mo magaling. Kasi po, pag di magaling, mas mahirap po, diba? O, total, sabi mo ma'am, magaling ako. Pag nag-tandem tayo, naku, ang lakas natin. So, anong plano mo ma'am? Ika-cash mo ba? O gusto mo i-credit card? Magaling talaga mag-closing ni Mentor Jerby, no? Okay? So sa closing, ayan, assumption close. Tapos na yung presentation mo, i-assume mo lang yung kausap mo sa sali. Tanungin mo lang siya. Pag tapos na yung presentation, ito po yung itatanong nyo. Ready na kayo? Yes. Ito po yung itatanong nyo. Ma'am, ano po palang nagustuhan nyo sa IM? Yan ang sasabihin nyo sa kanila. Pag tapos na yung presentation, nag-ma'am na kayo dyan sa labas, nag-usap na kayo, ma'am, ano po palang nagustuhan nyo? Hayaan mo siya magsalita para malaman mo kung ano yung nagustuhan niya. Nagustuhan ko naman yung speaker. Iba pala yung gusto. Si Kambal kasi, kanino galing yun? Dahil kasi si Kambal kanina yung salita eh. Oh, sabi ng mga lumalabas, si Richard Gomez ba yun? Sabi, yung lumalabas kanina. Oh, kasi pagtapos ng presentation ni Mentor Liobi. Tapos sino yung katabi niya? Si Lucy Torres. Ganun. Oh, kaya medyo mahirap magsama yung dalawa eh. So, nasa na tayo? Assumption. So, ang una mo itatanong, ma'am, sir, curious lang ako, ano po palang nagustuhan nyo sa IM? Gusto ko yung kitaan, gusto ko yung free car, gusto ko yung product. Tapos kung ano yung gusto niya, yun yung pag-usapan nyo. Pagkatapos siya sabihin yung gusto niya, ang sasabihin mo sa kanya, ma'am, ano pa po yung nagustuhan nyo? Nagustuhan ko rin yung community, ang saya-saya dito, di ba? Pagkatapos noon, ma'am, meron pa po ba kayong ibang tanong? May question po ba kayo? Ang question ko, nag-a-accept ba kayo ng paano kung taga ganitong lugar, wala pang branch? Halimbawa, nasagot mo na yun. Ma'am, may iba po ba kayong iba pang tanong? May question pa po kayo? Ubusin mo yung question niya. Pag ubus na, ma'am, may iba po kayong tanong? Wala na. Okay po, anong plano niyo po? Gusto niyo po i-cash o gusto niyo i-credit card? Ganun lang siya. Lakasan mo lang loob mo. Ang problema kasi nung iba, nagtititigan. Ato sabi mo sa prospect mo, ma'am, ang ganda po ng negosyo, no? Sabi nung prospect, oh, maganda. Sobrang ganda nga po eh. Sabi ng prospect mo, sobrang ganda nga. Sabi mo, napakaganda nga po eh. Sabi ng prospect, oo nga, napakaganda. Ano gagawin ko? Nagtititigang kayo eh. Tapusin mo na, di ba? Kasi minsan magugulat ka, kasi ganito yan, ang prospect naghahanap ng leader. Naghahanap sila ng someone that they can follow. So ikaw bilang nag-invite, ikaw yung nagli-lead. Ma'am, ganito gagawin natin ha. Pag nag-join ka ngayon, yung package kasi makukuha mo na ngayon. Tapos niyan, mag-goal tayo. Gagets mo yun? Kino-command mo siya. Kasi ang leader nagko-command, eto plano natin, ma'am. Ngayong October, magsa-sapphire ka na. Kasi pag sapphire ka na, naalala niyo yung show Don't Tell? Ano yung show Don't Tell? Di ba papakita mo? Pag sapphire ka na, ganito ka na, katulad ka na kila Liza, sapphire ka na. So yan ang goal natin by October. So ngayon, ang gagawin muna natin, aaralin muna natin yung business. Halimbawa, nag-dealer ka na ngayon, makuha mo na yung product mo mamaya. Ano plano mo? Gusto mo ba i-cash? Ako, ganun lang ako. Lagi ko lang sinasabi yung script na yun. Sanayin mo yung sarili mo doon.
Ma'am, gusto nyo ba to pagka nag-dealer kayo, ika-cash nyo ba o gusto nyo credit card? Sanayin mo paulit-ulit bago ka maligo. Ma'am, sir, gusto nyo po ba i-cash? Gusto nyo ba i-credit card? Paulit-ulit. Kasi the more na sanay ka na doon, magugulat ka, lalabas sa bibig mo yon. Pag sinabi mo yon, ma'am, ano pong gusto nyo? Ika-cash nyo to o gusto nyo i-credit card? Baka i-credit card ko na lang. Sige po, eto po yung form, ma'am. Bigay mo lang yung form. Magugulat ka, nag-fill up. Di ba? Oh. Tapos lalabas niya na yung card niya. CR lang po ako, ha. Gaganon ka. CR lang ako, ma'am. Pag CR mo dyan, nakaganon ka. Yes! Yes! Tuwan-tuwa ka, di ba? So, assumption close po yun, okay? So, fear of loss. Ayan. So, alam nyo sa pagko-close, merong mga words na napaka-importante. At hindi lang importante, kailangan panindigan. Okay? Pagka nagko-close. Ang closing kasi, eto take note malaki po ang role ng nag-invite. Kami po bilang presenter, hindi po namin mako-close yung prospect nyo. Tama? So pag magko-close kayo, kung sino yung nag-invite. Okay po ba yan? So ano sasabihin mo? Siguro pwede nyo sabihin to sa mga kausap nyo. Pagka nagko-close ka kasi, ang unang itatanong po sa inyo, ito. Kunyari, prospect ko si Gilbert. Brother Gilbert, pag sumali ka na, pag ginagawa mo na yung business, merong magiging tanong yung prospect mo sa'yo. Siguro mga dalawa lang. Okay lang ba share ko sa'yo, Gilbert? Ang una nilang itatanong, kailan ka sumali? Tama? Ngayon, kung sasabihin mo nung natok ka, sumali ka agad or kinabukasan nag-join ka, malaking factor yon sa mga prospect mo. Kasi sa negosyo natin, gaya-gayahan. Di ba? Pero kung sumali ka po after 1 month, at natanong po kayo nun, kailangan nyo pong sabihin yung totoo. Nung natok ka, kunyari nag-i-invite ka na, Gilbert, sabi nung kaibigan mo, ikaw pare, kailan ka sumali? Siyempre, yung totoo sasabihin mo, nung natok ako mga 2 months, sumali na ako. Ganon? Tapos sabi mo sa kaibigan mo, pero ikaw, ngayon ka na sumali. Ano ngayon? Ikaw nga 2 months eh. Tapos gusto mo ako ngayon agad. Gaya-gayahan yan, di ba? Yan ang unang itatanong, kailan ka sumali? Kaya sir, gusto ko makapagsimula ka ng tama. Kasi ang sarap sabihin sa mga friends mo na sumali ka kinabukasan o sumali ka agad. Bakit? Kasi yun yung totoo. Tama? At malaki ang chance na gagayahin po ng friend mo kung ano rin ginawa mo. That's number 1. Number 2, ano madalas tinatanong? Pare, ikaw, anong package ka? Tama? Ngayon, kung anong package mo, malaki ang chance, yun din package ng friend mo. Kahit mayaman. Kahit may pera yung prospect mo, tapos sabi sa'yo, Gilbert, ikaw, anong package mo? Nag-copper muna ako eh. Di ba? Wala naman masama doon. Pero prospect mo mayaman, ano sasabihin? Copper ka? O sige, copper din ako. Tama? Pero kung sinabi ni Gilbert, alam mo, pare ako, nag-jade ako. Tapos, show, don't tell. Alam niyo show, don't tell? Pare ako, jade ako, tinan mo. Gano'n mo sa... na-jade na nga rin. Sige na nga. Di ba? Show, pare, ano? Ang lakas ng loob mo kasi pag jade ka rin eh. Pare ako, jade ako. Yun. Yun. Okay. na-jade na rin ako. Kasi gaya-gayahan eh, tama? May natututunan ba to? Tapos yung presentation, yung mentor mo nagsalita. Eto na ngayon ang part na napaka-crucial sa mga nag-invite. Eto lang po sasabihin mo. Kunyari, si mentor, ano pong name ni mentor? Aliana, invite mo si Gilbert. Tapos ako yung mentor mo na nag-present kay Gilbert. Tapos na, sinabi ko na sa kanya lahat ng mga makakapagpa-realize sa kanya. Si Aliana, tama ba?
Ang job mo ngayon, to make your prospect feel na tutulungan mo talaga siya. Yung tinatawag na assurance. Sasabihin mo lang kay Gilbert, etong salitang ito. Gilbert, mag-dealer ka na. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Yung salitang yun. Gilbert, mag-dealer ka ng gold. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin. Diba? Hindi lang ako yung tutulong sa'yo. Lahat ng kasama natin sa community, tutulungan ka sa negosyon to. Importante yung salitang yun. Tama? Kasi gusto lang naman ma-feel ng prospect mo na yung assurance na pag ginawa ko to, may tutulong talaga sa akin. Kaya pag may prospect kayo, kaibigan mo man o hindi mo ka-close, hindi mo man kakilala, ang sasabihin mo lang sa kanya, Mark, maganda mag-gold package ka. Huwag ka matakot mag-dealer. Tutulungan kita. Sabi mo sa kanya, huwag ka matakot mag-dealer. Tutulungan kita. Madali naman ma-dispose yung product. Tsaka hindi lang ako yung tutulong sa'yo. Yung mga mentors na nakikita mong yan, lahat yan tutulong sa'yo. Ganon. Okay? Ang sarap kasi sa pakiramdam na yun. Totoo ba yun? Yes. Totoo po, pa nag-dealer ka dito, tutulungan ka po ng mga mentors nyo. Okay? So, tapos na po tayo. So, sa closing, no? Ay, ito yung sinasabi ko kanina. Pero, ito na. Follow-up sequence. So, meron kang after 1 day, after 2 days, after 7 days, after 15 days, after 30 days, and then don't stop. Kaya po tayo nagpa-follow up to show to your prospect that you are serious, na gusto mo siyang tulungan. Kasi pag hindi ka nag-follow up, parang binaliwala mo siya. Pero pagdating sa follow up, huwag po kayong hihinto. Kasi no, hindi ibig sabihin no talaga. Sino sa inyo ayaw nyo ng ganitong business dati? Diba? Pag sinabi mong network business, ayoko niyan. Pero ngayon, nandito ka. Bakit? Kasi na-follow up ka. So ako, kapag hindi interesado, once a month, yan ang follow up ko. So hanggat humihinga pa yung prospect, nagfa-follow up po ako. So I don't care kahit abutan ako ng 1 taon na mini-message kita once a month or every 2 to 3 months. Ang way ng follow-up ko, ini-scroll down ko lang. Alam nyo yun? Nakikita mo kasi dun sino yung mga last 6 months ago mong kausap, di ba? Last year mong kausap. So makikita nyo po. Huwag po kayong hihinto sa follow-up. Please. Lalo na pagkatingin mo, potential yung tao. Nakakapanghinayang yan pag na-invite po. Okay? So, success is hidden in your daily routine. Ayan. May natutunan po ba? Yes! Ayan. So, ngayon, as I end, so lagi nating tatandaan po, sa prospecting, malaki, ang pinaka-importante po sa IM5, prospecting. Kasi pag marami kang prospect, marami kang mai-invite, meron kang mapepresentan, meron kang nako-close, may nafa-follow up ka. So, dun po yan nagmamatter po talaga lahat.